Aabot sa magnitude 7.2 na lindol ang posibleng i-generate sakaling gumalaw ang West Valley Fault. At kung gumalaw ang naturang fault line, maaaring umabot sa 50,000 ng maitalang casualty, 100,000 ng masusugatan at 12% ng mga residential building ang magkakaroon ng matinding pinsala. Kaya naman ayon kay Dr. Teresito Bacolcol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, sa susunod na taon ay inaasahan na magsasagawa muli ng panibagong pag-aaral patungkol sa pinangangambahang The Big One. Next year, we will revisit the study. In fact, may ongoing talks na ngayon with JICA, OCD, the UST, and of course, opisina namin. And we're just waiting for some signatures. But next year, mag-start na ulit tayo ng, we will revisit the study. Of course, 20 years old na yun, so marami nang nangyayari, maraming nadagdagan yung tao sa Metro Manila, nadagdagan yung mga buildings. Isa pa sa malaking pagbabago sa National Capital Region ay ang ginagawang reclamation sa Manila Bay. Yung sand kasi, angular yan, and during strong shaking, may tubig yan in between, and during strong shaking, the sand particles will go down and the water will go up. So yun yung hazard ng liquefaction. But there is a engineering intervention for liquefaction. So kapag magpapatayo ka ng building, you have to make sure that you anchor it doon sa bedrock. Sa paggalaw ng West Valley Fault, posible rin na maapektuhan nito ang Taal Volcano na maaaring magresulta ng pagputok nito. Pwedeng matrigger kapag if there's a West Valley Fault motion, mag 7.2, pwedeng matrigger ang eruption ng Taal Volcano. Earthquake yung mag-trigger kasi iaalog niya yung magma chamber. Ayon pa kay Dr. Bacolcol, bukod sa West Valley Fault, may iba pang fault line ang maaaring magdulot ng malakas na lindol. Kabilang dito ang Manila Trench na kaya mag-generate ng nasa magnitude 8.3 na lindol at tsunami na aabot sa 3.5 hanggang 5.5 meters ang taas. Philippine Trench sa bahagi ng Eastern Samar na aabot sa magnitude 8.1 na lindol at kaya mag-generate ng nasa 9 to 10 meters ng tsunami. At ang Philippine Fault sa bahagi ng Gabaldon, Nueva Ecija na kayang umabot sa magnitude 7.9 ang lindol. At kaugnay naman sa nangyaring lindol sa Cebu, nararapat lamang na palaging maghanda ang pamahalaan at maging ng bawat isa dahil walang instrumento na magagamit para matukoy ang isang lindol. Practically buong Pilipinas ang earthquake prone kasi po we're part of the Pacific Ring of Fire and we have more than 180 active fault segments and these are all capable of generating minor to light to moderate to strong to major and even great earthquakes. Except Palawan kasi Palawan belongs to the stable Eurasian plate. So walang fault doon but it doesn't mean na hindi sila makakaramdam ng lindol. In fact, there was not big but there was an earthquake nasa dagat naman east of Palawan and it was felt in Puerto Princesa. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.